So, nandito tayo ngayon sa COC2 at gagawa muna tayo ng ating cable. So, first, tinanggal muna yung cover niya gamit ang cream pin tool wire cream wire. Kinat yung cover niya para mabuksan. Tapos aayusin natin yung mga wires na yan, i-spread out natin, tapos i-straight natin yan para mabilis natin at madali natin ma-arrange at mapasok sa RJ45. So straight lang natin yan, gupitin lang natin yan, parang plastic. Yan, tapos tamang straight lang tayo dyan ng ating mga wires. Straight lang kasi mga mga curly, mga nakabaluktot, kaya kailangan i-straight natin para mabilis makat, para pantay din yung cut. Yan, kakat na natin yan, pantay na. Tapos yan, sasaksak na natin sa RJ45. yan, sigurado natin maigpit. Yan, so iti-testing na natin yung ginawa nating straight through cable. So yan, gumana na lahat. Tapos next na natin tong crossover. Yan, gumana naman yung lahat, nag-ilaw lahat. So next na natin tong pagko-wiring natin. So yun, naglalag pa nga yung clip video. So sa patch pa, nagsasaksak muna natin yung ating mga dapat isaksak, yung modem at yung mga UTP cable ng computer para mag-connect sa isa't isa. So ang una natin gagawin dyan ay mag-IP config. Testing muna natin kung nagko-connect ba talaga yung wire na kinonect natin sa modem. So yan, tinetesting yan. Nagto-troubleshoot na po tayo mula sa modem at patch panel. Lipat. Yan, so yung isa lang, isang ilaw lang. So testing pa rin natin kung nag-connect. So ayan na, may lumabas na IP. So means nag-connect na yan. So type natin yung IP sa ating browser or Edge, Microsoft Edge. Tapos dyan natin i-config yung ating router or modem. So pwede natin yan palitan ng IP address, pangalan at password, at marami pang iba. So ayan, nag-connect na tayo sa ating router. So naka DHCP server automatic. So next natin, go tayo sa network. Tapos i-enable lang natin yung mga naka-disable na settings para mag-connect yung ating server sa client, para wala silang restriction. So gagawin nyo yun sa both PC. Siyempre para gumana yun, dalawa, mag-connect sila, magtagpo. So yan, tignan natin dyan sa ating
system.exe at i-enable natin yung mga settings dyan na kung sakaling nakakapigil yun mag-connect sa client server and server. So both PC din gagawin yun, enable lang lahat yun. So next, yung firewall natin, naka-on yan syempre, kailangan naka-on, pero dapat i-off natin muna yun para makapag-connect ang ating server at client. Tapos natin i-off yun, syempre ibabalik din natin yun sa on pag tapos na para secure yung ating computer. So next na natin to, mag-ano na tayo, sysdm, magko-configure na tayo ng ating work group. So yan, tinatype na natin dyan kung anong gusto nating pangalan ng ating server and client. So both PC, gagawin natin yan. Yan, gagawin natin yan para makapagtagpo yung ating client at server client. Both PC lang gagawin. So yun, okay na. Pagtapos na, i-restart lang natin yung dalawang PC. So yung isang PC natin nag-restart na. So yun, yan, punta na tayo sa ating files and network. Makikita na natin dun, yan, nagtagpo na sila sa isa't isa. Makikita na natin yung server at client sa network. Yan, so gagawa tayo ngayon ng file at i-share natin para din makita natin kung nakaka-access ba yung both PC sa isa't isang PC nila. Yan, yan na lang natin yan. Everyone, configure natin yung file natin, properties, tapos set natin yung mga settings dyan. Papalitan natin pangalan, yung ating security, change natin to everyone, add, tapos public sharing to everyone. So allow lang natin yung mga settings. So yan, nakikita naman natin dyan, nagko-connect talaga kasi na-open nila yung isa't isa, yung mga file ng isa't isa. So yan, naggawa pa tayo ng folder para talaga mapakita kung nagko-connect pa talaga sila. So ayun, no, nakita na sa server yung client na nag-connect. So gagawa tayo din ng folder sa server at titignan natin kung meron sa client. So ayun, meron na. So tapos na yun, i-on na ulit natin yung ating firewall. Yan, important yan, kailangan natin on ulit yung mga enough nating firewall para ma-secure ulit yung ating computer. Yan, so yun, no? Nice, tapos na yun. So yan, magpiping ulit tayo at magmamanual IP. Itatype lang natin yung IP natin doon sa NCPA o Network Protocol Network Control Protocol ARPANET. So yun, minanual lang yan. Tapos next dun din sa client, IP config, tapos yan, lalagyan natin yung IPv4 address, tapos yung subnet mask, matic na yun. Yan, so ganun lang po yun. Tapos na yung ating pagmamanuals IP address. So ngayon, check na natin yung nagko-connect pa silang dalawa. So ang ginawa natin dyan ay nagpiping tayo. So ganun lang yun ang ating CO2. Salamat.